Mga Marites, 66 days na lang before Christmas at next year na po mga birthdays. Huh? Oh. Kinancel ba yung mga birthday nung iba? Wala na, diba? At next year na lang mag-celebrate? Tapos ikaw, June, diba? Okay. Diba? Lunes na naman mga Marites, siksik na siksik po tayo ngayong araw na to. Siyempre, bago tayo magsimula, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. Yes! At ako nga po ang inyong Betable Professor. Ayos pa rin sa lamin, Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ang saya-saya ba talaga pag Lunes? Totoo ba? Fresh ang mga balita. Pag Thursday, hindi na. Fresh pa rin, ba? Favorite ko Thursday eh. So, ibig sabihin, panis na pag Webes. Hindi, bago naman yun. Maraming balita. Alam niyo naman, magpapasko na. Ay, talaga ba? Tawag sa October. Si Rose nga, iba ang concern sa buhay. Kala ko. Bigla na lang nagsasalita mag-isa. At may kinalaman sa pag-ibig, relasyon. Ano ba Isa yun? daw talaga sa pag-ibig. May ganun-ganun. Dahil sa pride, kayo nagkakaroon ng problema. May mga out of the blue, ha? True. Sila lang kung ano, ha? Dahil lang sa pinapanood ko na K-drama. Ayun, Ganun ka pala manood ng K-drama. Really, ano? May hanash? Grabe. Lalo isipin mo pag sa malaking screen niya pinanonood yan, ha? Oo, tsaka may pinaghahandaan siya dahil may dalawang darating. Si ano nga pa ito, Pareho ko pa Robin Salazar? Pareho kong mahal. Si Mark Prin, yung isa kilala ko, Thai actor. O yung isa si Lee Chae-min. Lee Chae-min Lee ng Chae-min. Bon Baka Appetit. naman, beke naman. bigyan nyo Gawa ng paraan. Gawa nyo ng paraan, June. Ano ba? Wala ba sa Viva yan? Okay, mga Marites, ito si ano na, yes. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Okay, subscribe na mga Marites. Ito na po isang linggong Chismis! Bawal ang freeloader. Bawal ang preloader. Sofia Andres versus Chi Filomeno. Away starlet. Oo? Talaga umuha Chi, may parunggit nga ba kay Jay Cuenca? Yes, PhD Marites mo yan. Yes! So, boy, the weekend halo. Okay, Ito ang yes. isa sa pinag-uusapan. Itong, Starlet versus Starlet. Starlet. oo, grabe naman. Pero between the two naman, not for anything, Chi and Sophia, parang si Sophia naman kahit pa paano. May mga nagawa. Pero sa na. ginawa niyan, Gano. para na rin siyang Starlet. Kasi wala naman siyang project. Hindi, meron siya, kasama siya sa The Alibay. Kita mo kasama. Oo, Kaya naman pala Parang ingay. doon, kontrabida. Pero sure ako si Jake hindi Starlet. Naman. Oo, hindi. Eh, Go. ayan nga. So, talagang pagbabasahin niyo yung mga comment and everything, talagang nakakatawa talaga. Talaga sinasabi, ano ba yan, kachipan? Awayan ng mga starlet, gera ng mga starlets, Mga Ingleserang starlet. ganyan. Tapos meron pang, in the world of Chi and Sophia, there's Ella Pangilinan. Yun. Sino yun? Sino si Ella yun? Pangilinan ay ang ate ni Donnie Pangilinan at anak ni Anthony Pangilinan at Maricel Lacta, who married Luwilier din? hindi Lolier. I think Miranda or what? Baka. no, Wala. hindi naman din yata Basta alta sa syudad. Miranda nga Miranda ba? nga tat. Yung kapatid nga ba ni ng jowa ni Sophia. Kalimutan na natin ang mga pangalan. Wait lang, Kilala sorry ko lang po. Si Kelvin Miranda lang. Pero I Si think ano, nga yata, baka nga yata, Miranda Parok nga. ni Ed. Basta ang alam ko, yung kapatid na napangasawa ni who's this? Ella, ay same na napangasawa ng, ay yung kapatid ni... Related dun sa mga Pagkapatid Miranda. ni napangasawa ni Yun. Ella at ang napangasawa ni Julia. Julia. Bareto. Yan. So, hindi ko lang sure. Ito, may asawa. Claudia. Yes! Julia. Claudia Bareto. Claudia. Kasi ako nandito na ako eh. Ano ba yan? Sabi ni June, asawa naman si June. Oo. Napunta na doon. Anyway. Anyway. So, ito nga,
sorry sa term ko, pumuputak si Chi sa kanyang social media at talaga nagpapangalan, pinangalanan sila Sofia na pinost niya to, itong screenshot na to. Dahil daw si Sofia ay parang sinisiraan siya, parang ganun ang dating, di ba? Parang sinisiraan siya, nag-i-inform sa mga influencers, may ganon. Na parang nagsimula dahil may mga cryptic post si Sofia, na ewan ko na, ma-inassume ba nito ni Chi na siya yung pinaparunggitan o pinapatamaan. So, parang naman sila mga ewan. Ako naman, kung cryptic post or mo i-claim. Di ba? Number one. Kahit na mukhang, not unless may initial na, may pangalan na, ganyan. In all fairness to Sofia, after ng mga post na to ni Chi, hindi naman na siya masagot. Pero meron siyang post, pero yung post niya is about alibay, na pwede mo pa rin isipin na, ay, patungkol pa rin ba ito? Sofia. Oo. Mahimik or alibay ba niya talaga? Or yung alibay na project na kasali ka mo siya? Ayan ba? Ay, hindi. Si ano to? Ay, hindi. Si Sofia to. Oo, si Sofia. Ewan ko sa kanila. Ayun, para kasi nga, parang ang dating kasi, itong si Chi, parang playing pa-victim. Parang ganon. Oh well. Ay talaga sabi ko daw. Doon naman sa mga nabasa ko, may sinangkot pang si Sara Labati, bibigay na nagiging bad influence. Ganun. Ayoko mangialam. Ay, unfollow ni Sara Labati. Sino in-unfollow ni Sara Labati? Si Sofia Andres. Oo. Na magkaibigan din. Parang mula ng mga hiwa-hiwa-walayan nila. Biglang nakakagulo, biglang magkakaibigan na sila. Ganyan. Oy, bakit? Teka lang, wait. Ano naman sinasabi niya na? Eto nga, si Sofia naman, after that, na naglabas si Chi and everything, biglang may ganitong post. My TikTok has been hacked and also using my other account. Be careful. Alam mo, nakakaloka din itong mga artista na to pagka, ang drama na. Nakakahulihan na. Nakahack na. Diba? Parang yung pag-hack, timing palagi, no? But anyway, kaya may mga nag-comment din sa kanya na, ay biglang na-hack, biglang ganyan. All of a sudden? Yes. All of a sudden. Basta itong gera na to, parang kinoconsider ng karamihan ng mga kachipan, gera ng mga starlet, parang paano kayo lalong magugustuhan ng mga, eto nga sabi, pwede namang humanap daw ng ibang pawn shop, kasi lulier. Ano pa ba? At lumalabas ng mga picture ng lalaking lulier. Yes. Oo, no. Pero ewan ko lang kung tama din to kung may nagsabi sa akin na yung guy, yung lulier, dito nag-play daw sa US na daw, ha? Tapos nila-like pa nga ni Chi, di ba? Yung may aeroplano something. Parang ganon lang. Pero parang ang dating talaga, hindi naman talaga daw, ha? Alam mo na. Hindi lang. Pwede din naman na not really seryoso. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi nga pinag-uusapan ang kachipan na to. Tapos si Chi naman, the War of the Stars. Parang War of the Starlet sa bagay. Kasi minsan naman din, yung mga tao, yung parang mga ganyan, bet na bet nila yung kachipan, bet na bet din nila yung mga starlet. Tapos gusto nilang marinig sa Marites sa gaya natin. To be honest, si Sofia Andres ba still considered as starlet ba? Ngayon. Dahil dyan. At saka dahil huminto kasi yung karir niya. Na-elevate. Hindi. Meron tuloy-tuloy siya. Nasa what's this incognito ba? Nando ba siya? Or sa isang... Hindi ko alam. Pero kasi ang nangyari kasi dapat sa estado niya ngayon, since nagsimula siya, dapat nandoon na siya sa leading na siya. Not sure. Pero sabi, hindi pa. Nagkaanak kasi siya Kaya siguro. Tama ba, Dennis Miranda ba yung pang-apelya? Nakalimutan ko na. Basta Miranda. Hindi naman Plaza, At least kami, Kelvin. Tapos si Chi, parang may paronggit. Parang ang dating, may threat kay Jake Cuenca. Bakit naman nasali na naman si Jake? Doon sa post niya, parang may sinasabi siya na parang yung during the time na she was in that relationship, kung ano yung naging experience niya, parang gano'n. Kaya sabi ko, bakit? Naging masama ba experience nito kay Jake? Parang si Jake nga ay... mahal siya. Talagang... At saka gentleman pa nga si Jake. In spite of, not for anything, ha? Well... tama na yan. Ayun, ang mga kabarites makinig. Ang haba na daw ng exposure. Starlet nga raw. Yun lang. But in fairness, tama ka naman. Hindi naman starlet si Sofia. Ayun, sabi ni Dito Hindi siya nagsabi. Ako sinabi ko. Ella married Enrique Lulier Miranda. Ay, taray. So, itong
Ang Louis jowa Yer na ni Miranda Ella naman pa. pala ay double. Louis na Miranda pa. Kaya nga itong si Miranda na jowa ni Sophia, pinsan yung Lulier. Yun. Tanong mo rin kay Lito, anong pangalan na nga? Kanina pa tayo na ano? Daniel yata. Daniel nga. Daniel, correct. Oh, Dennis yeah. yung nasa isip na ano. Daniel. Nagsasawa na ba sila sa business, sa pawn shop, and everything? Hindi, baka wala na nagsasanla. may nagsabi nga. Paingay na. Ang gaganda pero mga kachipan na mga iniisip. Why daw tambunting na lang. Ganun. Naku, there was a time na naging controversial din yung umano ng tambunting, di ba, na babae naman na ano. Yung ba yung may keme ng mga baso sa bar? Oo yata. Basta anyway. Diyos ko, tingnan lang natin kung saan papunta tong away ng mga... Masaya na lang tayo. Masaya na lang tayo. Kung gusto nila mag-away, sige, enjoy your life, di ba? Minsan talaga kahit maganda ka, no? Parang, di ba, kahit Pero kachipan. pag nasusukol na, nahahak na. Oo nga. Tigilan nyo na yung ganong ano. Excuse. Rason, di ba? Ang gaganda na. Tapos, ewan. Tapos na. Tapos na. Ito na. Magagalit na mga kamarite. Ito naman. Ito. Will Ashley successful bilang concert artist at lambingan with Bianca pumatok. Ito muna, Prof. Yeah, sobrang nga kasi bukod sa suporta ng mga Will Ashley fans, talagang kahit yung network niya at saka yung mga friends, sponsors, nandoon. Pero very touching. Nandiyan si Alden Richards Dinayo siya, sinamahan siya. Pero naging napaka-touching, especially nung kinanta siya ng nanay niya. Di ba na sabi nga ng mga netizens, ay may pinagmanahan naman pala. At pinakita rin talaga ni Will Ashley yung talent niya sa pagkanta. So very sa pagsayaw successful. rin. Yung kay Bianca, hindi ko nakita kay Bianca kasi nakita ko yon yung parang sila, interpretative. Meron silang sa ganyan. Tapos umupo sila sa isang bench. Tapos yung, kunwari, hahalikan ni Will, si Bianca, mga yan, no? Mga lambingan nilang yan. Parang interpretative. Talaga, na-solo niya si Bianca. dahil isunod na natin dahil nga si Dustin Yu nasa Mascara Festival Yun naman, magkaiba. dinedma to ni Dustin, itong concert ni Will. Diba? Sinabayan ang schedule. Di ba? Kung siyempre ito walang bayad, ito may bayad. May racket. Siyempre, ang excuse again dyan, trabaho po yan. Hindi na-hack. Na-hack yung schedule. Yun na nga, hindi. Tuntawa naman siyempre yung fans ng ni Will dahil nga Nasolo niya si Bianca. Pero ang totoong jowa ni Bianca, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Di ba si Dustin? Nung nasa bahay sila, sa loob ng bahay. paglabas, hindi na. Hindi na yata. Kasi kaya nga ginawa Pero may movie sila. Silang tatlo. MMFF, di ba? Oo. Yan, naman siya, talaga may isang fan dyan, nakuha na ng video, na baliw ka Dustin. Talagang gusto niya magpakuha. Gusto niya pakuha lang, inaharangan na siya ng mga guard. Tapos naawa naman si Dustin. Parang kinuha na yung babae para magpa-picture. So sa mga pangyayaring yan, sino video masasabi green nating mas successful? Siyempre si Will. Kasi nasa kanya si Bianca. Nasa kanya si Bianca, di ba? O ganun ang gawin mo sa Lee Chemor. Kunwari, gano'n. Para damputin ka ni Lee Keme. Tama yung mga tama yan sa... Ayoko, akarte. Supportahan nyo yung festival movie nila. Na ang title ay... Love You So Bad. Production ng GMA Pictures, Star Cinema, at Regal Entertainment. Na at this early ay iniindig ka na parang gaya nga doon sa Claudine... Claudine Barreto, Rico yan movie. Historia. Yun. Parang yung... Dahil mahal na mahal kita something, may ganun. Hindi yung ano to? Yung hindi naman. Anyway, so congratulations, Will, ha? Congratulations. And Dustin. Of course. Ito naman. Bea Alonzo at Vincent Co. Kasalan na nga ba sa February 2026, Mr. Poo? Yeah, ito nakakatawa lang yung mga netizens talaga. Basta ma-relate. Kasi di ba lumabas yung photo na parang sabi may bump. May buntis. Baby Tapos bump. masyadong inaalagaan siya ni Vincent, inaalalayan, etc. Ito yung photo na yun. Yan. Tapos, actually, parang nagsalita na si Bea dyan sa isang post niya na sinabi niyang the picture, sabi niya na hindi siya buntis, it's just the angle. So parang meron na siyang sinabi na hindi talaga siya buntis. Kaso, matapos yung buntis, kasal naman yung naging issue. Kasi si Miss Chris Aquino, nagsabi siya ng happy birthday. My nephew is a close friend of the one
written, Yeah. your getting to know, your greetings reached me. Thank you, Bey. Ibig sabihin si Bea. So parang tapos, you are as beautiful as ever. Hoping to see you in 3.5 months. So nagbilang yung mga tao. Iniisip nila, baka kaya siya kikitain ni Miss Chris. Or bakit sila magkikita? Dahil sa may kasalang magaganap in 3 months time. Kasi ano ba ngayon? October, November, December. February. February. Almost kasi magno-November na. So tama, 3.5. So, pero wala namang confirmation kung may kasal na magaganap. Yung iba naman, ang sinasabi, birthday ni Miss Chris yung Feb. So baka naman yun yung sinasabi ni Miss Chris na, magkikita tayo kasi mag-birthday ako. Parang ganun. Pero yung mga netizens, ang sinasabi nila, nako, baka, kasi di ba may statement si Bea na hindi muna siya magtatrabaho. Parang focus muna sa personal life niya. Tapos dumabas tong greeting na to na in 3 months time. Magkikita So baka yung sila. hindi nga buntis, pero baka naman naghahanda sa kasal. Pero wala pa mga confirmation. Yung pagbubuntis lang yung sinabing hindi. Kaya nga kung maalala mo yung chismis na nasagap ko dun sa meeting ko sa Soler, noong nakaraan yung mga Chinese na nagbalita. Sinabi mo baka kasal na. Kakasal na daw. Doon kami Chinese ceremony sa Chuchucho. Kasi posible naman na ba, kinasal muna. Tapos yung, di ba parang ano yung civil rights, tapos bigla may wedding. May mga feng-shui na kasal. Alam mo naman si Chris. Ah. Kinukune ko na lang uli ha. Kasi may mga friends din si Chris Pero, na mga wait. Eto kasi di ba si Vincent ko pure gold? Natatandaan ko NSNR. in the past, naniniwala yun. Syempre Chinese sila eh. So naniniwala talaga sila sa feng shui. Yeah. With Chris now. Hindi sa destiny. Sama na yun. Destiny, destiny na may feng shui. Charo! Baka kung nagpakasal talaga sila, nabalitaan mo, baka yun yung perfect date para sa pusoy, for wedding. Kaya may 3.5. Ganun, di ba? Oo, na kailangan papakasal ka sa ganitong date. Hindi, tsaka usually, bawa sa Chinese, bawa pag ghost month, bawal magpakasal. Yeah. Pero ako naman, binigyan ko ng ibang interpretasyon yung post ni Chris. Yung comment 3 months, niya. Oo, yung 3.5 months nga eh. Kasi di ba nagpapagamot si Chris. Sabi niya, 6 months ang gamutan. So, inisip ko, baka naman sa sarili pala niya yon, yung binibigay niya na see you in 3.5 months kasi by that time baka magaling na siya. Okay na siya, baka pwede na siyang mag-entertain, di ba kasi ngayon parang bawal pa siyang mag-entertain. So baka yon. Yun nga, tsaka ako nga birthday eh. Isa pa yun. Kasi Feb 14 ang birthday niya, di ba? Yun yung bilang. Kaso yung mga netizens nga parang, naku, ikakasal na. Kasi lahat ngayon parang binibigyan talaga ng kulay o kahulugan si Bea na ikakasal, buntis, Nape-pressure na talaga. kasal, yun ang... Pero hindi naman imposible yon if ever, yung mga sinasabi natin, di ba? May posibilidad naman. Yes. 38 na siya, no? Oo, true. Okay, ito. Mateo Gudicelli, bubuunan ng pamilya with Sarah G. Yeah, kung dati si Mateo hindi niya sinasabi yan, pero after nga dahil nag-sign siya ng contract with Billionaire News Channel bilang isa sa mga news anchors kasama ni na Ateng Corina, ni na Pinky Web at iba pa. Kaya lang sabi nga niya wala namang conflict dito sa kanyang exposure dito sa Viva kasi Viva nga rin na nagmamanage. Doon niya nasabi, syempre pag-uusapan kumusta na kayo ni Sarah at doon niya sinabi na parang ready na din talaga daw sila siguro na magpamilya. It's about time na talaga naman siguro. So masaya lang. Kasi before hindi talaga siya nagto-talk about that lalo na si Sarah. Ayun. Yun lang. Sana makabuo na. Okay. Makabuo na. Nagmamadali. ilang taon na silang kasal, 2020 pa. Ay, mabalik ko si Bea. Ang sinabi niya, glowing, not expecting. Yan. Yeah. Glowing, not expecting ang sinabi ni Bea. Galing mo talaga. Pareho lang yun. Ha? Glowing not expected. Okay. Pwede na rin yun. Ito pa isa. Ann Curtis, buntis o busog? Ikaw. Ayan. Oo nga. Ayan. Paano yan? Video yan sa New York. So, sayaw-sayaw siya. Ganyan. Tapos, yung mga tao, walang pasakaling sinabi na, uy, congratulations, may kasunod na si... Dalia. Dalia. Siya, Dalia ba? Yun. Tapos, napaisip ako. Tapos, grabe kayo. Tapos sinabi niya, may mga sinasabi, ayan, baby is waving. Congratulations, ate. Sabi nung isa. Tapos, meron pa nagsabi, buntis ba si Ann? Tapos, lol, tumaba lang, baby agad. Yun ang sabi niya. Tapos,
binanggit din yan na meron nga siya ng busog lang. Ano ba dito? Lol, tumaba yun. Tapos sabi niya, hindi, busog lang be. Yun ang sagot. Kasi tinanong nga siya ng netizen na buntis ba si Ann? So sinabi niya, busog lang be. Tsaka yung tumaba lang, baby agad. Parang ganon. So hindi totoo. Ayan. Tsaka hindi feeling ko na katulad ni Bea, may mga anggulo talaga na Naman. feeling mo katulad ko yung anggulo ko rito. Parang parang maga, ganon. May mga ganon talaga na Mayo shot. ka pa, di ba? Wala. Nalayo pa saan? O yan, ito may angle na yung buntis siya, di ba? Kaya ayoko dyan. Ito ang trivia. Alam nyo ba kung bakit ayaw umupo ni Ambet tsaka ni Rose dito sa side na to? Kasi maga ang shot. Ito, kasi sinabihan ko nga yung staff na nag-i-edit ng video, yung mga TikTok. Sabi ko, bakit yung kay Rose 2-shot? Yung akin, extreme close-up, na parang busog na busog ako at magang-maga ang feslak ko. Yun, ako dyan. Alagaan nyo naman yung video ko. Parang ang ganda ko naman, pero parang pinapangit nyo ako sa TikTok. At saka kita mo pag upo kanina, sabi ni Inayos yung micro, sabi dito ang angulo ko, nakaganyan ako. Kaya nakapabor dito yan. So yan ang trivia. Kaya ayaw mo po. Kami naman ni June. Walker. Walker kasi maganda tayo. Charot. Diba? Naku, makaganda. Confident. Diba? May Entrata, may bago ng jowa, PhD. Yes! Gala. In love eh. Si ano yung- Ang Maymay ngayon. Enrique. Kay Joaquin Enrique. Ayan, Ricky. Si Joaquin Saan ba siya? Enriquez, Di ba I kilala? think na, Pilam. sorry po baka mali ako, pero na-interview ko si Maymay before. Di ba meron siyang movie na... Korean. No, not Korean. I think, doon niya nakasama to eh. Kung hindi ako nagkakamali. Si Joaquin Film Enriquez yan eh. is a Phil-Am. Ay, Phil-Am actor daw. Oo, yeah. model tsaka actor. And model at the same time. So, ayan, kanilang hard launch yan, di ba? Hard launch. May mga pakis-kiss na. Yes, grabe. Pero sa beach yan, tapos biglang tumatakbo-takbo si Maymay sa Yes. background, sabay yakap, sabay halik naman itong Social si itong Joaquin sa... Yeah, from Oo. behind. From the behind. Again? Tapos may post din si Maymay ngayon sa kanyang IG story na flowers na bigay galing kay Joaquin. Wait, sorry na. ang kanya... At saka si Joaquin, no? Ay, ulit, sorry. Phil-Am. Phil-Am, actor. Oo. Actor. Maybe starting pa lang siguro. May dalawa lang Actually, siya. diyan ko lang siya nakita. Hindi ko natandaan. May dalawa siyang ginawa. Isang series yata at saka isang short siya. Yun nga, alam ko nga para basta Oo. nagkasama May ABS sila din ni siya. Maymay. Hindi, Not hindi. really sure. Oo. O yun yung kanyang Iris. Iris yung kanta Oo, ng... bakit daw? Yung kanta yun eh. Oh. Kantay sa Iris. Go. Basta kanta yun eh. Sige, Google Dolls? ano mga Google para... Dolls yata. Bangko basta yun. Pero Oo. Kung sino man si Iris. Oo. pero alam mo, itong si Maymay at Kanta least yan. no, hindi siya yung nagdi-deny. Hindi siya yung Oo. at least okay na yung ganyan. Tsaka mga naliling sa mga kanya, ano talaga, foreign. mga foreigner. Yung ano, Naalala mo yung Phil Canadian? si ano? Phil Canadian ba yun o Edward Canadian Barber? talaga? Phil Canadian. Phil Canadian. Barber. Yun yung di ba? love team Yun niya. ang love team niya Oo. before. Jowa ba niya yun? Hindi tayo sure. Hindi nga inamin. Oh, pero yung naging inamin niya, yung Phil Yung Phil Canadian, Canadian. ito, yung Phil-Am na to, na mukhang happy ang lola mo. So, ang dami din naman happy sa Mabenta. kanila. Positive naman talaga sa mga nababasa ko. Happy sila for Maymay. Ama Kabugera. Oh, yan Yun na. na. Kabugera talaga. Love. talaga. Daming nainggit. Ang cute. ni ano. Diba? Yun na. Mamaya na tayo dyan. Sige na. Ito, at, your face sounds familiar. Di na gaya ng dati. Oo. Agree ako. Maraming pumupuna na parang sobrang iba na. Unang-una kasi 'di ba yung mga previous mga previous na season, makikita mo daw talaga na talagang nahahawig yung mga prosthetics na ginagamit, makeup. Oh, totoo talagang naman. effort, Oo. nagagastusan. Tapos, medyo yung mga nakukuha nilang pinapakanta sa kanila ng mga celebrities, medyo malapit. Magagaling. magagaling. Oo. This time, hindi na daw ganun. Kahit yung nga? mga tunay na singers? Oo, hindi na nila Kasi ako napapanood ko lang yung kay Peachy. alam mo, Kay patawa Rupa lang May, talaga. alam mo na Ginagawa niyang patawa lang. show niya yung solo show. At wala talaga siyang nagagayaw na ilalapit ba lang yung boses niya doon sa ginagaya Kahit kasi niya. Cindy Lauper na ginaya niya, hindi Wala niya nga. nakaka- pero Oo. nakakaaliw ka Pero kasi talaga. nakakatawa kasi si Peachy. So akala ko ganun siya lang. Lalo na yung Vice Ganda na ginaya niya. Oo, Vice Ganda wala na lang, din. wala din. Tapos
Nagulat pa siya, 1 lang ang binigay sa kanyang score. So anyway, yun ang pinupunan ng mga nakakanood ngayon na Nagtataka din ako. bakit daw hindi nga? ginagastusan? Unlike before na ganito kumikita naman yung show. Bakit nga inalaw na gano'n na Yeah. hindi unlike yung una na talagang halos talagang gayang-gaya, Kikita mo. mula make-up Yes. hanggang sa Costume, boses. boses. Yeah. I Ngayon don't know hindi. din. Bakit nga? Bakit nga? Parang si ano sino yung isa doon? Alexa. Ilakad. Ilakad. Pero bakit inalaw ng ng Nung- franchise Yeah. ng Your Face Sounds Familiar Na na pinayagan parang nilang maging hindi- ganyan. Baka pag hindi as ni-review quality nila. as before. Well, Well, mm. yun lang sabi lang. ko. Well. pinagkakaitaan na hindi naman Sayang lang, ang daming pumupuna, ang daming nakaka-observe. Pero baka naman nga may connect din dahil nga wala ng Franchise. Bagay yung kay hindi yung na kay siya yung J- PTV. Baka din. Hindi kay Jason D naalala ko. Gaya niya yung boses ni Eric Santos. Pero yung mukha, hindi pinalitan. Di ba dapat pati yung mukha Oo, na oo, makukuha maglalagay ka lang. ng kinem? noon natatanda ko Correct. sila Vigor. Talagang ginagaya talaga nila. Yun. As in, yung pati mukha, pareho, di ba? Nag-e-effort. Ginagastusan. This time, hindi na nakikita. Ang budget, June. Oy! Yun na nga, it all boils down. To the budget. Budget. Walang Pero budget. baka nga, posible. Oo, din. di ba? Dahil Oo. hindi na siya yung Siyempre, makeup Yeah. mo, ibigay mo yung makeup niyan para mukha-mukha, di ba? Wala na yung mga nagpo-prosthetic. Wala na. Dati meron. dati noon talagang halos kamukha, di ba? Oo, di ba? Ginagaya nila Eh, yun. nagulat nga ako nung kay Jason D kasi paboses niya in fairness, pero yung mukha, Jason D pa din. Oo. Yung si Rupa May, si Peachy na lang. Oo. Hindi Lofer. Diba? Oh, Alam pero mo yung Vice ganda. Yung ginaya niya. Di ba- May dala lang siya ng termos. Oo. Sabi ko, eto siguro yung effect lang ni Peachy, ganyan. It's not si Cindy familiar Lauper naman, parang, di ba yung Ah? style ni Oh. Cindy Lauper nung parang Na- naka-side, Oo. side Pero style. yung mukha, Peach, Wala, walang changes. Tapos yung boses. Kasi yung boses, Peachy Peachy pa pa rin. din. Go, go, go! Kaya mo na kung walang pera, wala. Wala. Kaya lang Hintay natin. Oh. Pero isa kasi yan dati sa parang inaabangan mo kasi medyo bago, natutuwa ka na nakikita sila sa ganon. Yun. That Correct. was before. Ay, so, Not Report anymore. na to si David Licauco, may pahiwatig na to gustong gumanap bilang si Park Seo-joon sa PH adaptation ng Itaewon Class. yes. Itigil na niya. Ay, grabe! Isimula. Grabe sila. Itigil na niya. Alam mo, kailan lang na parang naglabas ng confirmation na magkakaroon nga ng Philippine adaptation ng Itaewon Class. Philippine, pati ang Vietnam, magkakaroon din ng sariling adaptation. Tigilan niya nila yung Oh. Itaewon. So, eto na. Wow naman. Ang Itaewon Class kasi, sabi ko nga, ano kaya gagawin dito? Naku, feeling ko, sorry po parang negatory ang dating ko. Feeling ko, baka hindi na naman to Ako talaga, mag-at par man lang dun sa Korea. Kasi, di ba, Itaewon kasi, it's one... Malakas yan, di ba? Oo. Oo, saka magaling ang ganda ng pagkakagawa Correct. nito. Ah, It happened nga bago yung may incident sa Itaewon, kung natatandaan nyo, na parang stampede and everything. Sa area na yun. Yeah. So sabi ko, ano naman kaya gagawin dito? Ano naman kayang iskinita o anong-ano? Kasi parang in a way, iskinita yan doon eh. Oo. Di ba? So, but anyway, si David Licauco, nakita niya siguro yan. Nakita ko lumabas sa akin. Nirepost niya. Tapos, nag-comment siya na The Dream, sabi niya. So, pangarap niya talaga na kung may gagampanan siyang Korean drama, Itaewon Class. Tapos, biglang lumabas sa feed ko, 2022 yata yon 21, meron siyang interview during pandemic, online pa, via Zoom. So, parang he was asked kung ano mga K-drama yung gusto niyang gawin. Talaga minention niya tong Itaewon Class na gusto niya magawa. Kung sakali. So, ibig sabihin, hindi lang siya nakikisakay na porkit ngayon, nagpapahiwating siya, nagpaparamdam siya na ako kunin nyo or something. But sa isang banda, sino ba nakakuha nito? ABS ba? GMA? But anyway, Dapat alam mo kasi ano yan. hindi, wala pa. Wala pang Grabe yung pagkakasama. wala pang network. Grabe kayo para bang Ay, syempre pagdating sa mga ganyan. Ikaw yung Rose eh. Hindi pagdating sa Hindi ko ganyan. pwedeng ma-report ko muna na confirmado adaptation. But anyway, ayan na nga. Naku, sana walang bumili. Sana wag na mag-adapt. Gumawa ng Uy, wag original. naman. Kaya ko wala na, confirm na. Na ano? Na magkakaroon ng adaptation. Kaya- Wala ka ng choice. Ang ayan
May audience yan. Nag-reply si David ng The Dream. So sabi niya, pangarap ko. So yun nga, nakita ko yung past interview niya. Sabi ko, ay, in fairness sa kanya. Kamukha niya. Totoo naman pala talagang Na gusto niya. ever since gusto niya. Tapos tinanong siya nung time na yon, sino ang gusto niya if ever maging leading lady. Sabi niya, yan na. sabi niya, si Julian San Jose or si Kisses Delavin. Because at that time, si Kisses was still active. Parang di bagay kay Julian. Yun kung Oo nga eh. Kasi ang liit nun. Kisses pa siguro. Parang pwede pa. Oo. Pero, babae. ngayon, kung tanungin si David, Sino na? Iba I na. don't know. Most likely, pwedeng iba na. Siyempre, Do you wanna pwede know? si Barbie. Do you want Actually, to pwede For all I care. Yung ano. Pwede si Barbie. Makinig ka naman, David Licao. Actually, Barbie Fortesa pwede. Pwede. Yung Yeah, pwede. Nakita mo yung itsura ng girl, no? Oo, kaya ni Barbie Fortesa. Ayun lang. So, eto na lang. Sana Sabi nga ko, mapunta sa kaya lang GMA. sabi ko, kasi nagkapahiwatig nga ng ganyan si David. Paano ko ibang aktor na mapili? Ayun lang. Siyempre, medyo... Madidisappoint. Itigil na nila yung mga adaptation. Sabihin mo kay Tama. David. Itigil nyo na yan. Oo, Hindi, tama. Mukha kay original. I agree. Di ba? Ay, kung nabili na nga. Ay nako, hindi na Sabi lang nga ni mag-isip ng PhD, bago. Gagawin na eh. Wala tayong choice. Kaya? May choice ako, hindi ko panonoorin. Hindi ka naman talaga nanonood eh. Tama after ng Park Seo-joon, ito naman tayo. Oh. Balita naman natin si Sharon Cuneta meets Ji Chang-wook. Ayan. Sino naman At- ito? Nagkaroon din niya fan meet dito sa Ji IM. Chang-wook. Ji Chang-wook. Hindi ko alam masyadong... Ano mga ginawa Ano niya? Ganda, superstars din yan. Ano ang mga ginawa niya? My God. Oo. K-12 ba? K-9 na. Oo. Isa yun sa sikat. Then, Oo. Empress Key. Tinitingnan ko nga. Empress Key. Okay. Oh. Ayan Kasi ako naalala ko pag mga project. Tapos ang dami niyang mga ginawa lately. Sorry. Pinuntahan niya nakita ko ni lang Sharon title. Cuneta sa kanyang, ayan, di ba, sa backstage, di ba? Mhm. Sa SM MOA yan. Kailan So, yun. naganap yan din? This weekend lang. Okay. Ayun, sorry Ayan po. siya, oo. Ayan. Ayan. Sorry lang, K2 pala, K2. K2. Saka healer. Yan. K-12 wala. Healer. Walang K-12. Yung isa sa mga bago K2. niya na napanood ko ay yung Welcome to Sam Dalry. Oo. Ayun. 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 At saka yung... At yun, after niya, reunited siya sa mga Sotos, Tito Soto, Bal Soto, Big Soto, Maru Soto. Bakit ano? Galing Bakit? nga sa wedding. Wedding kasi ni Tito Soto. Okay. Hindi na- Akala ko doon pa rin sa Korean. Hindi Oo na- nga. Si Sharon na pala itong sinasabi Oo. mo. Sharon, kasi ang tagal niyan eh, di ba? Oh, di ba binigla kasi niya ako na parang... Oo. Eh, dapat yun, no? Mabilis ka. Oo. Nanto ka na kasi. Yan. Siyang ninang dyan. Isa sa mga ninang si Hindi, Sharon. may kwento dyan si Ciara Soto. Yung anak niya kasi si Cristo, siya yung ano? Ring bearer. Ring bearer. bearer. Hindi, Bible bearer. Bible bearer. Yung palang yung Bible na yon, yung ginamit din ni Vito. Ay, yun din Niregalo niya kay Vito nung when bata he pa. was young. Nung kasalyatan ni Ciara. Am I right? Ayun. So, So, yung kay Ciara naitago kasi, na. parang yun na nga naibigay siya yung binigay kay Vito naman. Si Crisus, yung anak. Diba? You should know, diba? Kaya yung Bible, yun ang dinala ni Crixus nung lumakad siya. Yes. oo. Pero hindi nag-pole dancing si Shara sa kasal. Wow. Hindi naman. Wala nga. Alam mo, hindi nga ninang si Shara. But Hindi, Vito, Counselor Vito is very close to Shara. Pero ang tawag niya kay Shara until now, Nene. Nene. Ang tawag kasi talaga kay Shara ng mga ka-close niya, Nene. Nene. So mas Yan. matanda si Vito. No, Shara of Parang course. pamangkin niya yun. Pero eh. kasi ganito yan. Siyempre, baget-baget pa si Shara, no? Siguro, Sharing was only 18 or wala pa. Yeah. Si Vito, baby pa. Kasi dati lagi ako nagpupunta nun sa bahay nila sa may White Plains. Plains. Oo. Ano. White Plains. So nakikita ko na yan si Vito noon, nasabi ko nga bata, baby pa lang. So ganun, kumbaga hindi ganun kalaki ang age gap nila. Saka si Shara naman, alam niyo na parang Bunso baget-baget naman lang talaga, talaga. oo. Yun. Hindi daw niya talaga kinuha si Sharang ninang kahit close siya. I think si Chairwoman Lala, ito yata sa ninang. Kasi tita niya yan di ba? Ito nga, si Megastar. Tapos para naging daan to, tama ba, din ng reunion in a way. Oo, dahil Yan. nga after yata nung tumakbo si Yes. Vito, diba? Parehong vice president ang tinakbuhan. At
medyo nagkaroon sila ng may issue ng konti sa pamilya. Saka nandiyan si Mayor Vico. Kasi Oh, sa yes. MPRCB wala. Ang tawag diba? nga niya yung my hero, si Vico. Yes. Kung sa Washington. Sharon na to ha, hindi na yung Korean. Hindi na yung Korean. Wala na yun. Pero bakit nga napasok Tama, si ano lang. Wala, Korean? segue lang. Negway ko Hindi, na. Kasi Bilis si naman Sharon, segue. idol niya si Ji Sang-wook, favorite Oo. niya. Dumating sa kalaman ng lahat, dumating si Ji Sang-wook dito. Last I think weekend kagabi, daw. Kagabi pala kung nagkaroon ng parang fan meeting, lang, oh. yung kanyang ini-endorse na brand. Yun na. Along I am, with Beanie, etc. Ako na nagpatuloy talaga ng ni Dean. Oo. So, Kasi may Beanie ka na prior tuloy eh. to that, nagkaroon ng chance. Siyempre, privilege na Mega. makadaupang Siyempre, palad si oo. Ji Sang-wook. Na pinuntahan nga ni Mega Sila. sa likod ng backstage, sa likod na backstage pa ha. Yun. Na. May picture sila. Pero alam nyo, tingnan nyo, si Ji Sang-wook ang isa sa mga Korean actor na parang napaka-accommodating. Kasi remember before, kay Jinky Pacquiao, si Ji Sang-wook ang super idol ni Jinky Pacquiao. Yan ang pinuntahan niya sa Korea din. Oo, Sa dalawa ni Manny Na Pacquiao. hindi natin na i-line up ng mga lola at lolo na sila ngayon tuwan-tuwa dahil magkakaanak na correct. magkaka-up na sila. Oo. Hindi natin Tapos, i-line up yun. Si Ji Sang-wook naman, idol naman niya si Manny Pacquiao. Ji Sang-ho, whatever. Basta K2 ang ginawa. Sa favorite niya. O, basta, okay yun lang. Diyos ko, ito na. Kasi kung saan mo dinadala Ibalitan na Ay, natin. baka si Vito Soto po, ang pangasawa niya, yung volleyball player before Na na, si ano, Michelle Cobb. Michelle Cobb. Oh, yeah. So, congratulations. Okay, ito, Bini Joanna. Segundo pa lang, sold out na ang kape. Anong kape yung Kape? PSD? Ayan na nga. Oh. Nakita ko sa TikTok, Twitter din. Mm. Sabi ko, ano ba to? So, nagkapasalamat si Bini Joanna, sabi niya, grabe talaga kayo or something. Kasi nga, I think nag-open siya ng coffee shop sa Laguna. Okay. Ayan o. Oo, Brew and Company. Brew and Company. O, Kung saan Kalamba. Kalamba. Kalamba, Laguna. O, tama. O, kaya bongga talaga At sa saka soft Laguna. opening pa lang yan ha. Wait lang, ano bang date ngayon? 21 na ba ngayon? 20 pa 20. lang. O, so tomorrow to. Ah. So, syempre siguro na-anticipate naman na ni Bini Joanna at ng mga nakapaligid sa kanya na baka nga sumugod dito ang mga Dadagsayin siya. blooms. Correct. Teka muna. So, they made sure na kung pupunta doon, meron talagang seats. Meron ng, reservation. kumbaga, naka-reserve na. Ang ginawa nila sa loob ng isang araw, tomorrow, 5 slot ang inopen nila. Ayun, yung kanina, magsisimula ng 10 a.m. to 12, 12:30 hanggang sa 8 to 10. As in, wala pang 1 minuto, sold out na. Ang Brew and Company stop opening pa lang launch tomorrow. Kaya Dapat sabi lang niya, naman. kaya sabi niya kanina, hindi to yan. Grabe kayo, Blooms. Inubos nyo seats, seconds pa lang. Tapos marami nakikiusap na, please mag-open pa. May nagtatanong pa, okay lang ba kung di kami nakakuha, nasa labas lang kami, ganyan-ganyan. Kaya sabi niya, wait lang daw, they are working on it kung paano pa ma-accommodate lahat. Taray, no? So, Bongga. baka sabi ko, sige yato, 1 linggo pa lang, may ROI na tong Pwede. Brew and Oo, Company. at mag-ready sila sa Diba? mga take-out, yung mga pa-deliver, no? Yun Ano na. naman? Pero kape lang yan, ha? Hindi, siguro baka naman may iba pa. Basta yun ang pangalan ng... Tsokolate rin siguro. baka meron naman, baka may tea rin. Basta Baka yun ang may kare-kare. pangalan ng Wala kanyang naman, coffee sisig. shop. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Okay, ito Isa Pressman nawalan daw ng 200k followers dahil sa sinabi ni James Reid na hindi friends ang Pressman sisters at sina din Lustre, PhD. Oo nga Yeah. daw. Kasi may sinagot recently si James James. Reid. Oo. Parang may manambabas kay Isa or ano. Sinagot ni James. Pero yung sinasabi kasi na sinabi ni James na hindi daw
totoong friends, parang ganon. Ang mga pressman at saka si Nadine, hindi ko siya mahanap eh. Pero Baka binura na. hindi ko talaga mahanap. So, hindi ko alam kung sinasabi nila na yun daw ang Marami ka kasing ginagawa. Hindi, alam ko si James nag-off ng comment. Ano okay. niya. Pero minsan pag ganyan, di ba, may mga naka-screenshot, hindi ko makita. So, pero kasi may mga nagsasabi na yun daw ang pinanggalingan kung bakit nawalan ng 200. Grabe, ang laki naman. Ang laki, di ba, na follower. Pero pag itinan mo, parang totoo nga kasi from 700 something, ang followers ni Isa, naging parang ganyan na lang, 545. Well, medyo aminin na natin, talaga namang nega si Isa, lalo na sa karamihan ng mga Nadine fans or Jadine fan, at tinatawag nga siyang kung ano-ano. Like that. Silang dalawa ni Yasi. Tapos may mga nagbigay ng resibo naman na paano daw nasabi na hindi sila magkaibigan na tunay. Samantalang nung pareho sila naging part ng Careless yung management ni James. Parang sinabi doon ni James na from being friends, parang gano'n, to sisters in management. Parang gano'n. Ito na nga yan, tama ito ba yan. yun? Who's real friend? Who's real friends? Yung di po ahas. Tagot ni James? Really? So you must be the type of person who believes taking a photo next to some make them your real friend. That's sad. Ito yan kasi tinanong ko nakakatulog pa yan. Ayan, nabasa ko to. Diyan nag-off ng comment section niya si James kasi hindi niya nakineri yung Siya mga... talaga to? Kasi ano eh. Na-hack din. Hindi. Talagang nag-ano siya, nag-reply. Doon sa nakita ko dyan, nagpadala kasi yung mga fans ng mga picture ni Nadine Lustre mga James Nadine, ganyan-ganyan. Tama, yan nga yun. Pero grabe, no, ilang taon na din si James at si Isa. Talagang, parang hindi talaga matanggap ng karamihan si Isa. Oo, di ba? Pero, si aktibo tong si Nadine eh. Samantalang si Nadine, parang happy naman sila sa boyfriend ni Nadine. Yun talaga. Yun talaga. Oo, di ba? Okay, mga Marites. Ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites, dahil hindi niyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, sure na solve na po kayo dito. Ugbo 24/7! Eto, kay Prop at kay Mr. Pu Julia Montes. Binuking siya si Pressman. Yes, ikaw muna, Mr. Pu. Ako, eto muna. May interview kasi si DJ Chacha kay Julia. Yes. Okay. So napag-usap, mahaba yung interview, pero napag-usapan dyan yung tungkol sa babae na parang pinagsilosan o kinainisan ni Julia Montes. So doon sa interview, sinabi ni Julia na may isang babae daw, hindi niya pinangalanan may isang babae daw na hindi na niya pinapansin kasi nakakailang strike na. Strike 1, 2, 3, ganyan. Yes. Pinansin lang daw niya, nung pinansin daw siya, nung babae at sinabi sa kanyang hello po. Tapos matunog yung po. So talaga daw, sumagot daw si Julia. Anong sabi niya? Grabe naman to, kumakapo. Excuse me pa nga eh. Oo, kasi magka-batch naman daw sila. Itong babae Parang ang to. tanda-tanda na rin. Tapos din naluloka si DJ Chacha doon sa mga sagot ni Julia kasi very feisty si Julia Montes. Although wala ngang pangalan na binabanggit. Tapos sabi ni DJ Chacha, buti hindi kayo nagkagulo ni Coco noong mga panahon na yun. Yan. Ay, humarap si Julia Montes sa camera at sinabi niya, sorry girl. Tapos nung lumabas na yung clip na yan, syempre yung mga tao, ininterpret nila na si Yasi Pressman yung tinutukoy. Actually, nung una pang labas, ang mga picture na lumalabas ay Yasi Pressman and Ivana Alawi. Pero biglang dumami na yung Yasi na lang, wala na yung Ivana. So, yun. Pero syempre, wala namang confirmation kung si Yasi nga yung pinatutungo pinapatukuyan ni Julia. Yan. Yes. Kasi nga yan, salamat muna kay DJ Chacha, alam ko nanonood siya ngayon sa atin, no? Na sinasabi nga na si Yasi daw di umano yan, gawa ng may portion dun sa kwentuhan na tinanong nga siya kung nagsiselos pa siya sa mga nakakasama o nakakatrabaho. At na-single out nga yung isang babae na nakasama sa series at natsugi din eventually dun sa series.
Kanya. So nag 1 plus 1 plus 1 plus 1 na naman yung mga netizen at sinabi nilang malamang si Yase yun, lalo pat may mga exposure na medyo yung pagka-describe na pag off-cam, sumasayaw-sayaw, nagpi-flirty-flirty. That's the term na ginamit, nagpi-flirty-flirty. At in-assume lahat na si Yase yung tinutok kasi sabi, nagsasayaw ba sa ganito? Nagsasayaw ba sa ganyan? Ay si Yase ay kilalang magaling din sumayaw. At nakasama nga ni Coco mula sa Batang Quiapo, mula sa ang probinsyano. Nagbatang Quiapo ba si Yase? Hindi. na. Anyway, at saka nagkaroon ng Chugi ata siya doon talaga. yes, at nagkaroon ng chismis. Chugi yung character na matay, di ba? Oo. Yeah. At nagkaroon sila ng chismis before nung mga time na yun na nagkasama sila. Actually, doon sa mga videos na nga lumabas, syempre ito yung interview ni Julia, yung mga netizen magaling mag-edit, di ba? Pinapakita yung mga parang hindi naman mall show parang mga promo shows Yun ng nga, ang probinsyano. na very touchy, very mga sayaw-sayaw silang dalawa ni Yasi. So, kaya na po 1 plus 1. Yun na. Yun lang ang Pero sagot. kung aamin si Julia, mula sa mga sources na, reliable naman talaga and who knows them, talaga namang sinasabi na kung may pinagselosan o medyo may kinabisitan o talaga si Julia, si Yasi daw Yes. talaga. At saka nakikita mo doon sa interview na ano talaga siya, At saka, irita. There was a time Oo. talaga din na Na parang ano talaga siya. Doon siya, kumbaga, yun talaga yung naka-apekto sa kanya na Yeah. Pwede. irita talaga siya. Especially nung mga time na yun na siguro nasa stage siya ng ano. Luma, di ba? Yun yung mga time na yun eh. Ilan na ba? Oo. Oo. Ilan na ba? Dalawang nakita Dalawa ko. ba o tatlo? Tatlo. Dalawang nakita ko. At least sabi ko, dalawang nakita ko. Malay ko. Baka dalawa pala. But tawag dyan? Ayun lang. Ayun Ano, na. ayoko na. Oh, yun na. Ay, na. Okay mga Martes, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Salamatan ko muna tong Sige. bago yung Sweet Radical 249 tsaka si David Primero 5 David Kauko? David Primero $4.99. Ano pamilya? May tanong siya, may papalit na ba sa akusada ng GMA? Parang kulang-kulang na yung series sa hapon at gabi. Yun na. Wala pa po. Yes, mga kamarites, nais po namin ko imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan, pero wag niyong kalilimutan mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel dahil sabi nga ni Dean, bawal ang... Freeloader! Yes, Prof. Oo, kasi nga simula nang nalaman natin na itong kapatid niyang si Carl Andrew nga ba? Tama yung pangalan ko? Yulo. Carl Andrew Yulo. Oo. Edrel yata, something lang. Basta may Carl akong Oh, Niregaluhan niya yung nanay nila ng kotse, ng brand new kotse. Na sinasabi naman na hulugan lang naman daw. Pero at least, diba, yung effort, binigay, ganyan-ganyan. Ito, at syempre, ito si Carl Eldrew nga. Carl Eldrew Yulo. Tapos pinost ng mama niya. Tapos sinabi niyang, pinost niya na, I hope I made you happy sa gift ko sa inyo ni Papa. Na syempre, nag-boomerang lahat ngayon kay of course. Kaloy na nung manalo nga naman siya ng 2 medalya sa Olympics, daang-daang milyon ang nakuha, tapos parang nising kong duling yata, hindi lang, may mga ganon-ganon. Pero grabe nga rin. Sa kanya syempre na ang bashing, negative, mga reaction lahat. At ako natutuwa, in fairness, hindi nagre-react itong Chloe sa ngayon hindi ko pa nakikita. Pero ang papuri lahat nandito nga kay Carl Eldrew, na sabing kahit hindi pa siya nakakarating doon sa pinapangarap niyang mga Olympics or what, pero sa pagsali-sali niya bilang isang gymnast din siya, naiisipan niya yung pamilya na ayaw niya mangyari yung naging sigalot or gusot ng parents niya dito kay kuya niya. Correct. So, Kaya sigurado yung pagpapalaing sa... Oo, ako Carl Eldrew. Pagpatuloy mo ang pagmamahal sa magulang, yan ang nararapat. Tama. And speak of magulang, ito. Nanay. Nanay naman ni Deborah. Ito po ang nasa sentro ng kontrobersya ngayon. Pinag-uusapan. Dahil sa nagsabi siya ng nagpahayag siya ng mga umano yung paninirang puri kay Raymart Santiago na nag-asawa ni Claudine, at naglabas naman ng statement ng kanyang lawyer ni Raymart na walang katotohanan yun. Yung mga binibintang kasi ayan po, yes. Yung mga nasaksihan nga daw umano nung time na nagsasama ang anak niya at saka si Raymart ay may mga
pananakit, may verbal abuse at kung ano-ano pa. At siya mismo ang nagsasabi na nasaksihan niya na syempre pinabubulaanan naman. Ayan ang official statement. So yan ang mainit na issue ngayon. Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon kasi parang bihira din nating naririnig na nagsasalita itong nanay ni na Claudine. Lalo na ng mga recent years. Yes. Kasi nung bata-bata pa si Claudine. Mami Inday. Inday. Di ba? Talagang ano yan. Feisty naman talaga si Mami Inday. Lalo na kapag may kinalaman kay Claudine. Pero matagal na siyang tahimik. Ngayon na lang biglang ulit. Na-interview yan ni Ogie Diaz yata. In-interview kasi. Tanong ko naman, bakit? All of a sudden? Oo, parang diba? kailangan magingay ngayon. Bakit kailangan Correct, diba? magsalita ng mga ganyan ngayon or ungkatin yan kung totoo man ha or ipamukha yung ganit na kesyo ganito ginawa ni Raymart. Bakit? Ang tagal na rin nilang hiwalay at kumbaga ang tagal nang hinihintay na maanal talaga ang kasal nila. Baka siguro may mga kaganapan na within sa kanila na hindi naaayos na hirap din ni binibigyan Raymart, ng no? Totoo ka. Lalo pa si Raymart hindi naman talaga nagsasalita ever. Pero baka pag nagsalita din si Raymart, kaya lang Iba syempre naman. mamasamain din dahil sasabihin May anak lalaki, sila rin. Tsaka may anak sila. sila. Isa pa yan. Diba? Ako sa akin lang sana rin, hindi ko alam kung may consent ni Claudine. Malamang may consent naman ni Claudine ang pagkapa-interview ni Mami Inday. Pero dapat, kasi ano din yan pwedeng maka-apekto din doon sa mga anak nila. Sa bata. Definitely. Diba? Lalo na kala Santino, kala Sabina. Sabina. Siyempre, ano mang kasiraan o ano mang hindi magandang both of them, di ba? Hindi natin alam yung pwedeng maging epekto nun sa mga bata. Pero grabe yung mga detalye na sinabi ni Mami Inday, na parang teleserye. Base doon sa interview, Mama Ogie. Grabe yung mga rundown of situation, pero scenarios. kung di totoo at walang ebidensya, pwedeng, kaya lang, didemanda pa ba yan Tanda na di ba? Pero, ayan, nagsalita na si Raymart sa pamamagitan ng kanyang lawyer. She said yan Pero, nakakagulat bakit din. wait. Ano nag-trigger? Bakit? Oo, yan. Yun ang gusto nating malaman. Bakit all of a sudden biglang nagpa-interview Saka yun nga, bakit Ogie Diaz? Yes. Actually, hindi na klaro ni Mama Ogie yun kung bakit in-interview niya kasi isang issue na lang kay Claudine. Kasi di ba parang tahimik naman na sila. Totoo. Ang gusto na lang is maanal yung kasal. Kasi di ba naanal, di ba? Hindi pa. Kaya nga tahimik sila sa mga love life nila di ba? Magugulat ka din pag ini-interview mo. Kagaya nung hindi ko makalimutan, yung last teleserye niya sa GMA, di ba? Na, kumbaga, ang wholesome sana na interview. At bigla siya nagsalita medyo against about Jody at that time, about Raym. Na parang kami mga nag-interview, nagulat din. Nando ka ba din? Na nagulat din na parang biglang wala naman sa sa context, ganon. Pero ako gusto kong tingnan yan kasi nga 'di ba may kondisyon si Claudine na tinatawag na something, 'di ba, na medyo inamin ba niya yan? Hindi pa, pero sinasabi ng 'di ba? May mga gamot siyang iniinom or something, nagkukonsulta siya ng psychiatrist. Hindi nga lang nababalitang ganun, pero sa pagkakaalam natin sa industriya natin, parang may ganun talaga. Sana magsalita si Claudine na may ganun pero doon inuugnay kasi sa paiba-iba ng mga sinasabi, yung biglang kwento ng ganito. Kasi nga kaya siguro nagiging pinapansin itong interview kay Mami Inday kasi syempre yung anak kung nakita niya para sa kanya sa nasaksihan niya na sinaktan, ginato, ganyan physically, chuchu etc. Pinagtatanggol niya. But the thing is, yun na nga. Pero sino ba makakapagsabing nangyari ba talaga yan? Parang dating tuloy, parang fresh pa rin yung wala nila. Oo, totoo. Parang may galit, may Hindi na natapos, diba? Yun nga. Kasi baka kaya din hindi maanal dahil dyan sa mga interview. Ang isa pang alam ko rin na pinag-usapan palagi yung sustento, yung usapan nila sa pera, ganyan-ganyan. Saka baka may mga ganung ganap na hindi siguro na i-deliver. Hindi assumption ko lang yun na kaya siguro nag-1+1+1 yung mga issue. O di ba? Tinanong na natin kay Raymart yun, pero ayun talaga niya magsalita, di ba? Ay this time kitang-kita mo
through Ayan his na. lawyers. Lawyer na yan. Yun ang nagbigay ng statement. Pero feeling ko Hindi si na maugali Raymart. talaga na hindi maging- na Ni Raymart, Sasalita never, yun. never. Oo. Raymart yung Totoo ganun. naman yun. Actually, mga Santiago. Oo. Yeah. In general, no? Pero lalo na si Raymart. Si Raymart Hindi, talaga. si Randy Santiago, Medyo. upuan mo yan, interview Yes. yan. Pero hindi Chichika ano, yan pero eh. hindi controversial, hindi ganito. Hindi naman. Yung mga kumbaga yung mga seryosong problema nila. Sa kanilang tatlo, si Raymart naman talaga ang pinaka-controversial. Dahil nga sa pagiging kasal niya kay Claudine Barreto. Si Randy naman, alam yan, naman very, natin yun. naman yan, congeniality, kumbaga. Si Rowell, I mean, Lalong tahimik din yun. Oo. At saka yung nangingialam nun. pero itong pasabog kasi ni Mami Inday, sa totoo lang, malaking Damaging ito. obra Oo. kay Raymart. Yes. So, paano niya to i-handle? Siguro nga through His his lawyer. lawyers. Oo. Pero ang tanong, okay na ba yan? Yun lang ang tanong. Baka kasi knowing the Barretos, may sasagot yan. Oh. Tayo na lang natin susunod. Nako, kasi Dami ng komento ng pwedeng mag-file ano. talaga ng ano dyan, mas tingin ko. Dami may alam ng mga yung mga, Diba? mga ano natin, di ba? Alam na yung mga abogado natin. Hindi, ang dami ng abogado, ang daming sa ating mga comments. Anyway, maraming salamat kay Rosalie Ogusu sa pakulay niyang 480 yen at si Bentot sa $99. $9.99. So, wala naman silang messages, Magtuloy na lang natin. Ito, bagong balita mga Marites. Quezon City Prosecutor Janks stop a case of GMA versus tape executives. Tungkol po yun sa pera. Pera to. Kasi nga, nagsampa ng stop a case ang GMA laban sa tape. Tungkol dun sa pera na hindi nila nababayaran. Pero, ang sagot naman ng prosecutor ay pera yung kumbaga civil case yung galing sa isang assignment agreement yon. Yun ang sinabi ng fiscal kung bakit hindi pwedeng maging criminal case yun dahil nga galing po yun sa isang agreement sa civil ano po yun. So binasura Kaya yan. binasura na yan. Naging, hindi na, wala na, bahala na sila kung mag-appeal or what. Pero Basta, appealable yan. pwede pa sila mag-appeal, pero kaya lang, hindi na criminal. Yung damages ang hinahanap nila, yung pere. Ang dami yung mga 150 million na nakikita ko dyan. Million yun 213 million, no? Diba? So, Oo. wala pa namang sagot. Ang lawyer ng tape, si Attorney Maggie Garduque. Diba? At wala pa namang sagot ang lawyer ng GMA tukol dito. Ayun na. So, abangan pa rin natin yan. Diba? Oo na. October, walang tigil yan. line lang yata yan. Recently lang yan. Okay. Ito, favorite po ni Mr. Fu. Ako talaga. Ay, favorite Ay, talaga. pala si Prof. Pila. Emma Tiglao naka-score ng back-to-back sa Miss Grand International. Yes, palakpakan natin. Kabugera talaga nito ni Emma Tiglao na ang dami na rin pala talagang sinalihan ng mga from Miss Binibining Pilipinas, Miss Universe, Miss Mucha, Miss Earth, Miss World, Intercontinental, pang ganun. Miss Laguna. Pero finally, eto siya na, kung tutusin siya naman talaga yung siya na talaga. kauna-unahan talaga natin. Kasi last year po, yung si CJ Opiaza, runner-up ba siya? First runner-up siya. Tapos nung mag-resign po yung nanalong Miss India, nag-resign dahil sa kontrobersya sa pagbebenta-benta kay Nawat ng mga produkto, di ba? So sa kanya pinasa yung corona. Pero proud pa din tayo kasi title tayo dun eh. But this time, talagang nakita natin yung rampahan, labanan, at ang mga bading nakakaloka na kahit daw itong pinaparatangan kasi yata siyang DDS. Ano DDS? DDS itong si Emma kasi matabil sa mga issue, mga ganyan-ganyan. Pero nakakatawa kasi yung mga fans, yung mga bukoner mahilig ba gano. Hindi yun ang tiningnan. Ang tiningnan nila yung performance nito ni pagkasama na nga yung mga taga Thailand na talagang nagrarara din for her. Best shape talaga siya in fairness. Tapos sabi ko nga, pag ito hindi nanalo, nakakaawa naman kasi nakakapagod yung mga pinagagawa ni Emma. Kasi ang Miss Grand, di ba? Yung Japan nga, di ba? May cartwheel pa.
Di ba? Para grand. Iba talaga yung grand. Iba talaga yung baklaan. baklaan diba? talaga. Pero siya talaga, Miss Bakla International. Hindi Si- naman. si Emma talaga, Sinawat kasi iba yung performance. Yes. Ako napapagod sa kanya. Maganda yung gown talaga niya, tsaka swimsuit, no? Iba Okay, siya. Ang ganda ng katawan niya. Usapan yung gown na. Magaling siyang Orange, magsalita, diba? ibang klase. Actually, I like her answer. Bongga. Kasi ano din siya, before siya lumipad dyan, di ba host siya sa Nag-host siya, Net 25? Net Yun nga, 25. actually. Kaya marunong din talaga siyang Oo. Tapos, doon nakita na parang, ay, DDS daw si Di umano, oo. Emma. Mm-mm. Kaya ang tanong, DDS ba talaga o dahil host lang Nagbabalita siya? siya. Kumbaga, binalita niya yung kung ano man yung news. Yun. Kasi ang pangit lang doon, tinawag yun na pinklawan, instead na may mga ganon, yung mga termino. That's from Net 25, Kasi naglumabas ngayon yung mga video alam mo naman, kapag ganyan, resibo, mga diba? biglang, Kagaya oo. ng mga lumabas sa bahay ni Kuya, di ba? Kaya ang tanong, baka naman, ano lang Part kasi lang yun siya. ang trabaho Oo. niya. Baka nag-opinion siya o baka ganun. Ang maganda pa dyan, maiiwan muna siya sa kasi mag-host siya. Pinag-host siya ngayon ng mga activities sa Miss Nag-live selling Universe. din. Bukod sa live selling, pinag-host siya ni Nawat kasi si Nawat isa na sa mga franchise owners ng Miss Universe, di ba? fair. At sa Thailand din gagawin yung Miss Universe. So, may mga upcoming activities daw yung Miss Universe, mag-host muna siya. Kaya yung homecoming na in-organize for Phone mo kanya, yan, June. Hindi yan sa akin, sa'yo yan. In-organize sa kanya, medyo madidelay muna. Hindi, ako nga nasa isang restaurant ako nung gabi kung saan ongoing yung ano. Oo. Ang dami mga bading na nakasabay ko sa Sabado yan, mesa. oo. Na nanonood sila sa ay Ano to? Nagsashow kami. Show lang kami, direct, ha? Ano to, yung director to? naka-live kami po. Gusto mong salita, direct? Naka-live ka po. Baka kung ano Pelikula mo sabihin ni... eh. O, Baka pelikula ni... Mikey at Mikey saka tsaka ni Paul. Paul. Baba mo muna, baka may sabihin. Mama. Ayaw na. Baba mo Mamaya, muna. I'll call you later, direct. Hindi niya alam I'll call na- you. I'll call you later. O, diba? So anyway, maganda doon. Nakakatawa lang kasi di ba before, tinitira-tira natin itong Miss Grand International kasi cooking show lagi, ganyan-ganyan. Dapat doon pampanahon din na Samantha at Chuchucho yung nanalo na. Pero this time tayo talagang ngayon, record holder na may 2 grand title, may mga runners-up at Chuchucho. At ang dami na nating na-produce. Dati niya ayaw na raw magpadala ng Oo, kandidata kasi sa Miss lagi daw Grand. kinukuking. Kasi kinukuking show daw lagi. But anyway, eto, naisalba naman tayo ni Emma. Yan. At congratulations at magpahinga ka dahil alam kong napagod ka sa mga pinaggagawa mo. Yes. And Yan lang. congratulations. Congratulations, Emma, di ba? Okay, Ma'am Marites. Nabusog ba kayo? Di ba? Lunes sa Lunes, di ba? Marami kayong nasagap. Everything. Okay, talaga. mga Marites, yan po isang linggong Chismis! Ayan, dahon na. Malapit na mag-Thursday.